Bakit napakahirap sumunod sa Diyos? Yung bautismo nga lang, napakahirap gawin ng ilan. Utos yan. Hindi po kami nagsabi niyan. Ang nagsabi niyan, walang iba kundi ang ating Panginoon si Kristo. Utos yan. Kaya nga po, ang sabi sa Mark 16 verse 16, ang sino man sumampalataya at mabautismuhan, maliligtas. So hindi sinabing ligtas na. Kaya sinabi sa 15:2, sa pamamagitan nito iligtas kayo kung matyaga ninyong iingatan ang mga salitang ipinangako sa inyo. So dapat mayroong pagtsatsaga na pagsunod. Ano ba yung pinangaral? Dahil ang sulat na ito ay sulat ni Apostol Pablo. Kasama sa pagtsatsagaan natin yung tinatawag na love. Dahil ang lunduan ng paksa ng tinatawag na 1 Corinthians, yung pag-ibig. Yan yung i-emphasize ni Apostol Pablo dito. Na kaya, ang sabi po dito, kung matyagaan ninyong iingatan ang salitang ipinangaral ko sa inyo, kasama yung pag-ibig po rito. Iniibig ba natin yung ating kapwa? Iniibig ba natin yung ating kapatid? Kinatyaga ba natin na ibigin yung ating kapatid? Kahit yung nangangaral nung nag-estudyante pa lang po kami, ang sabi po ni Brother Joy, kahit yung kapatid na hindi ka ibig-ibig, iibigin mo yun. Yun yung tinatawag na pagtsatsaga, pagtitiis bilang isang alagad. Yun yung pagpapasa ng cross, Matthew 16:24, na kailangan mong pasa ng cross. Ang sino mang alagad na sumunod sa akin, kailangan pasanin ang kanyang cross araw-araw. So yung kapatid mo na hindi ka ibig-ibig, pagtsagaan mong ibigin para masunod natin ang utos ng Diyos. Ano yung balik doon sa atin? Ito. Ang magtiis hanggang sa wakas ay siyang maliligtas. Nasa Matthew po yun. Wala naman tayong pagkakawin dito kundi sumunod at matakot sa Diyos. Yun lang naman ang ginagawa ng mga Kristiyano. So, malinaw na hindi lang sampalataya. Kailangan mo magpabautismo. Ang sabi kasi ng John 3:16, ang sumampalataya, and then Mark 16 verse 16, naging dalawa na. Sino man sumampalataya, pabautismuhan, maliligtas. So, after mong magpabautismo, hindi ka pa ligtas. Ang sabi nga na 1 Corinthians 15:2, ligtas ka kung matyagan yung iingatan ang mga salitang ipinangaral ko sa inyo. So kasama sa pagtsatsaga is yung ating ginagawa na pagsambang tuwing unang araw sa linggo. So, nagtsatsaga tayo na pumunta rito para makamtan natin itong salvation. At utos din yun na huwag paubayan ang pagkakatipon. So, pati yung bautismo, utos rin yan. Ang bautismo ay paglakad sa panibagong buhay. Dahil ang illustration po ng ibang mga ngaral po dyan, o lahat ng mga ngaral, ito yung tubig, ito yung old self, na pag nabautismohan ka, and then, kapag nabautismohan ka po, lalakad ka sa panibagong buhay. Inilibing yung lumang pagkatao at lumakad ka sa panibagong buhay. New self. Ang sabi ng Romans 6:1-6 ay ganito yung sinasabi. Chapter 6. Ano nga ang ating sasabihin? Magpapatuloy ba tayo sa pagkakasala upang ang biyaya ay managana? Huwag namang mangyari. Tayo ngang mga patay na sa pagkakasala, paano nga tayo mabubuhay pa riyan? Ang sabi sa verse 3, o hindi ba ganin nyo nalalaman na tayong lahat na mga nangabautismuhan kay Kristo Jesus ay nangabautismuhan sa kanyang kamatayan? Lahat ng mga nabautismuhan, sabi po rito, o hindi ba ganin nyo nalalaman na tayong lahat sa mga nangabautismuhan kay Kristo Jesus ay nangabautismuhan sa kanyang kamatayan? Sabi sa 4, tayo ay nangalibing na kakit niya sa pamamagitan ng bautismo sa kamatayan, na tayo, na kung paanong si Kristo ay nabuhay na magmuli sa mga patay,
sa pamagitan ng kalwalatian ng Ama, ay gayon din naman tayo makalalakad sa panibagong buhay. After mo magpabautismo na ilibing sa tubig, bagong nilalang ka na o bagong tao ka na. Dahil yung old self mo na narito, iiwanan mo na yon. Na kung dati umiinom ka rito, aalisin mo na utay-utay rito. Kung dati bugnutin ka rito sa old self mo, utay-utay mong alisin dito sa panibagong pagkatao mo. Dahil yung bautismo, hindi naman ito utos lang ng basta-basta eh. O utos lang kung sinong tao. Ang may utos nito, walang iba kundi ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kaya mo ginawa yan. Kapakinabangan ng ating pagkataong loob. Ang tao kasi mayroong soul, body, and spirit para masave yung ating kaluluwa. So lahat ng bagay dapat mayroon kang binabago sa iyong new self, sa iyong bagong pagkatao. Na dapat nakikita yon ng mga taong nakapaligid sa iyo. Hindi mo ginagawa yun para sa mga taong nakapaligid sa atin. Ginagawa mo yun, yung pagbabago, para sa Diyos. Dahil lumalakad tayo sa mundo ito, para ma-please natin yung Diyos. Hindi natin para ma-please yung tao. Para ma-please natin yung Diyos. Dahil yun ang kanyang utos. Ang sabi, ang lahat ng naniniwala sa ating Panginoong Hesus o sa Diyos ay dapat sumunod sa kanyang utos. Kasama po doon yung bautismo. Dahil mismo ang ating Panginoong Jesucristo, mismo si Jesus, ay nagpa-bautismo. Dahil lahat ng Kristiyano, imitator of Christ, follower of Christ. Ang sabi sa Matthew chapter 3, verse 13, ganito po yung kanyang sinasabi. Matthew chapter 3, verse 13 to 17. Na magkagayon na paroon si Jesus mula sa Galilea at lumapit kay Juan. Dahil si Juan ay nagbabautismo sa ilog ng Jordan. Lumapit kay Juan sa ilog ng Jordan upang siya ay bautismuhan niya. Si Jesus. Datapot ibig siyang sansalain ni Juan. Dahil nagtataka itong si Juan, bakit ang isang Diyos o ang isang makapangyarihan ay papasa ilalim sa akin? May aral po tayo na makukuha po rito eh. Yung isang mataas na tao pumunta sa isang mababa. Ang aral na makukuha po natin dito is yung pagpapakumbaba. Pagpapakumbaba yung ginawa ng ating Panginoong Jesucristo dito. Nagpapakumbaba po ba tayo? Ginagawa ba natin na nagpapakumbaba tayo paminsan sa ating mga buhay? Na pag lumapit tayo doon sa taong mas mababa sa atin ay magpapakabaho pa tayo. Ang sabi sa 13, na magkagayon na paroon si Jesus mula sa Galilea at lumapit kay Juan sa ilog ng Jordan upang siya bautismuhan niya. Datapot ibig siyang sansalain ni Juan na nagsasabi, kinakailangan ko na ako'y iyong bautismuhan at ikaw ang naparito sa akin. Ngunit pagsagot ni Jesus ay sinabi sa kaniya, payagan mo ngayon sapagkat ganyan ang nararapat sa atin. Ang pagganap ng buong katwiran na magkagawing pinayagan niya siya. Ang sabi po sa 16, nang mabautismuhan si Jesus, pagdakay umahon sa tubig, at narito, nangabuksan sa kaniya ang mga langit. At nakita niya ang Espiritu ng Diyos na bumabawang tulad sa isang kalapati at lumalapag sa kaniya. Ang sabi sa 17, at narito, ang isang tinig na mula sa langit na nagsasabi, ito ang sinisinta kong anak na siya kong lubos na kinalulugdan. So sa 16, siya po ay nagpa-bautismo. So kung ginawa ng ating Panginoong Jesucristo yun, bakit hindi po rin po natin gawin? Yan po, dahil ang ating Panginoong Jesucristo mismo ay nagpa-bautismo kasi siya po yung example ng lahat ng tao.